Bahagi ng paghahanda para sa Christmas rush. Tinutukan ng Philippine National Police ang pagtitiyak ng seguridad ng publiko lalo na sa mga gustong mag-early Christmas shopping. Sa katunayan ay inatasan na ng PNP ang mga private security na magtalaga ng public assistance desk na bukas sa publiko sa lahat ng oras na bukas ang malls. Ang detalye sa ulat ni George Bandola. Pagbumultahin ng 10,000 piso ang mga security guards na mahuhuli ng PNP na hindi nakauniforme sa mga matataong lugar lalo na sa mga mall. Ayon sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, ngayong panahon ng itinuturing na Red Letter Days o holiday season, inatasan na nila ang mga security agencies na pagsuotin ng uniforme ang mga gwardiya nito simula ngayong buwan ng Oktubre. Inatasan din ng PNP SOSIA ang mga private security na magtalaga ng isang public assistance center na magkasamang tatauhan ng police at security guard sa lahat ng oras na bukas ang mga mall. Layunin nitong matakot ang mga magnanakaw o mandurukot o sino mang may balakin na gumawa ng masama sa loob ng mall. Some of the malls, kung makikita nyo, are wearing Barong Tagalog type uniform. No? So during this time, bare months, sinususpend namin yung issuance ng, sabi namin, special type of uniform. They are required to wear the prescribed security guard uniform as a deterrent. Nire-revisa rin ng PNP ngayon ang mall security manuals nito na magtatakda na ng mga paghahanda at pagpigil sa terorismo. Alinsunod sa atas ng Pangulo, matapos umano ang laban kontra droga, terorismo ang dapat paghandaan ng kapulisan. Kaya kasama sa paghahandang ito ang mga private security agency na binibigyang lisensya ng PNP. So, yung ating advisory alert sa security agency to look out for these bomb threats, bomb mga bomb materials, nandun pa rin. No? Hindi pa rin nagda-downgrade yung alert level natin. Samantala, bahagi din ng paghahanda ng pulisya sa Christmas rush. Lilinisin na ng PNP Highway Patrol Group ang mabuhay lane sa Metro Manila. Kabilang dito ang pag-aalis sa lahat ng permanent at non-permanent structures sa dadaanan ng mabuhay lanes. Magiging aktibo rin ang pag-iikot ng mga tow trucks para sa mga sasakyang illegally parked o nakaparada sa mga itatalagang mabuhay lanes. Sa 10 sectors, I require them to deploy 2 north and southbound. So, kailangan ng 20 tow trucks sa EDSA alone. And ang ginagawa pa ng tow trucks is yung nag-clear ng mabuhay lanes. So, medyo nagkukulang po. Ang active ngayon is mga nasa 70 tow trucks. Para sa PTV News, George Bandola.